Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa mga ka-coffee natin na nakikinig, nasaan man po kayong panig ng daigdig. May humuhudas na kay Sara Duterte na mismong kakampi niya pa. Alam mo kung sino yan? Si Malutikia. Si Malutikia, kilala niyo naman si Malutikia, di ba? Ito yung mataba na bastos kay PBBM. Tignan mo, pag sinearch mo, Malutikia Chubby, yun yung top search, no? Yang si Malutikia, siya ang founder nitong Publicos Asia. Yung research firm, ka-coffee, no? Itong research firm na ito, Publicos Asia. Publicos Asia Incorporated is a privately held public opinion polling and lobbying firm in the Philippines founded in 2003 by Maria Lourdes Malutikia. Okay. Yung research firm ni Malutikia, binagsak ang survey rating ni Sara Duterte. Bakit ganun? Di ba dinadaya nyo yung survey? Bakit nyo binagsak si Sara Duterte? Di ba dapat super majority lagi yan? Dapat ang rating lagi ni Sara Duterte 70 or 80. Dinodoktor nyo rin naman yan eh. Pero bakit ngayon, binabani nyo ang survey results ni Sara Duterte? Two things siya na, mamaya pag-usapan natin. Na-issue si Inday, public disapproval of Sara Duterte claims over impeachment and ICC woes. Vice President Sara Duterte is facing mounting pressure from Filipino voters with fresh survey data showing disapproval rising as impeachment complaints and the fallout from her father's legal troubles weigh on public sentiment. Sa Tagalog po, tumataas daw po yung disapproval rating ni Sara Duterte. Ibig sabihin po, yung ayaw na sa kanya, dumarami. Naku naman, Publicos Asia, anong ginawa mo? Bakit mo ginanya si Sara Duterte? Dapat pinerfect mo. Malutikia, dapat pinerfect mo yan eh. Ka-coffee, hindi ba dapat matuwa ka dahil nagiging patas ang Publicos Asia dahil kahit kakampi niya si Sara Duterte, ibinaba niya yung kanyang rating. Ka-coffee naman eh. Patas ang Publicos Asia. Nagigets niyo ako? Kasi kakampi niya yan, kahit nakakampi niya yan, bumaba yung approval rating niya at tumaas yung kanyang disapproval rating. No! Hindi nyo kami mabubudol. Alam mo kung bakit? Mataas pa rin si Sara. Ilan? 28... The latest pahayag survey by Publicos Asia shows 51% of respondents disapprove of Duterte's performance in the first quarter of 2026, up from 42% in the previous quarter. Approval slipped to 28%, down from highs of 36%. Okay, ang approval rating niya ay 28% pa rin. 28%. Sige, tanungin ninyo yung sarili ninyo ha, yung totoo lang ha. Makakakuha pa siya ng 28% kahit tamad siya? Kahit wala siyang ginagawang trabaho? Kahit ayaw niya sagutin yung mga aligasyon sa kanya sa impeachment case? Matibay naman yung mga aligasyon sa kanya, yung mga bintang sa kanya. Ayaw niya sagutin yan? Sa tingin ninyo, deserve ba ni Sara ang 28% na approval rating? Isang malaking no. Hindi niya deserve yan. Dahil tamad siya. Dahil hindi siya nagtatrabaho, paano nakakuha ng 28% yan? So, dalawang bagay ang pinupunto ko dyan. Either, galit na itong Publicos Asia na kay Malutikia, galit na kay Sara Duterte kasi binaba nila eh. Or, pineki pa rin nila yung resulta. Kasi 28% pa rin eh. Saan ka nakakita ng 28%? Bagamat may nagkaroon ng pagbaba, mataas pa rin. 28% at hindi niya deserve yan. Alam mo kung ano yung deserve niya? Less than 10%. Or negative pa nga eh. Mag-a-agree kayo dyan. Dahil walang trabahong ginagawa. Tinan mo yung mga research firms. Yung rating ni PBBM, napakasipag na ng presidente ha. Wala nang pahinga yan. Kaliwat kanan na ang trabaho niyan. Pero anong rating? Negative nyo pa nga yung net rating. Ito pa kaya si Sara Duterte na tamad? Na hindi nagtatrabaho? Paano nakakuha pa yan ng 28%? Diba? Oy, Publicos Asia, anyari sa inyo? Friendship over na ba?
The latest pahayag survey by Publicus Asia shows 51% of respondents disapprove. Talaga naman si Ka-Coffee, oh. Hindi pa natuwa, nabagsak na si Sara. Hindi talaga. Kasi hindi niya deserve yung 28%. Duterte's latest ratings mark a break from the steadier performance seen throughout 2025 when approval consistently hovered in the mid-30% range and disapproval maintained below 50%. Eh kasi nga, hindi daw bumababa ng 50% yung kanyang disapproval noon. Eh dinudoktor niyo yan. Yang survey na yan, parang bago naman kayo dyan. Dinudoktor yan. Depende kung anong gusto niyong palabasin at depende kung sino yung nag-commission ng survey na yan. Publicus Asia pa, Malutikiya pa, lobbyist yan. The most significant factor, kala mo totoo no? The most significant factor dragging down Duterte's ratings is the filing of her 4 impeachment complaints against her, cited by 33% of respondents as the top issue affecting the overall performance. Kung totoo lang ha, without bias, no? Yes, pabor tayo sa gobyerno. Pero alam mo kung bakit mababa o dapat mababa ang survey results ni Sara Duterte? Kasi ayaw niyang sumagot sa mga aligasyon. As simple as that. Yung filing, andyan yung filing, nagsampa ng kaso. Pero binibigyan siya ng chance na magpaliwanag. Meron siyang opportunity. Nagpe-press con siya. Ini-interview siya ng media. Anytime, pwede siya magpatawag ng press conference. Tawagin lahat ng media. Nakakakuha sila ng kopya ng impeachment case. Halimbawa, yung 7 articles of impeachment, 6 or 7 articles of impeachment, para gumanda yung kanyang rating, ha? Since publicity naman ang usapan natin dito, isa-isahin niya yan. Point by points. 1. O, ninakaw ko raw yung 125 million na confidential funds. Sagutin mo bakit hindi mo yan ninakaw. Head on. Explain mo. Sabi ng PSA, walang records. Pagpalabas ka ng patunay na totoong natanggap ng mga taong ito, yung confidential funds, isa-isahin mo. Bakit hindi mo magawa? Gaganda ang publicity mo kung nagawa mo yan isa-isa. Alam mo kung bakit mababa ang rating at dapat mababa ang kanyang rating. Iniiwasan. Pilit na iniiwasan ang accountability, ang pananagutan. Closely following is the confirmation of charges before the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte, cited by 15% of respondents. Bakit naman dinawit pa nila si Tatay Digong? Yung sumagot sa survey na yan, kung sino man yan, 1,200 ba yan? Ilan yung in-interview nila dyan? 1,509 respondents. Bakit dinawit yung pa si Tatay Digong? Sabi dun sa survey, ilan? 15%? 15% doon sa mga sumagot. Hindi talaga kung totoo yan. Nasa calculator natin. 1,509 times 15%. Okay. Out of 1,509, 226 po sa kanila, 15%, ang nagsasabi na mababa ang rating ni Sara Duterte dahil sa confirmation of charges ni Tatay Digong. 15%. Dapat di nyo na sinama yan, sabihin ng mga dilis. Hindi. Sumikat lang naman si Sara Duterte dahil sa tatay niya. So kung babagsak siya o bababa yung kanyang rating, factor din yung tatay niya. Pareha sila eh. Diba? Hindi mo pwedeng i-deny yan. Sa hirap at sa ginawa, dapat magkasama kayo. Pero ngayon, gusto nyo, sa ginawa nyo lang babanggitin si Tatay Digong. Sa hirap, hindi nyo isasama. Unfair kay Digong yan. Di ba? Kung nakilala si Sara Duterte dahil sa tatay niya, makikilala din dapat siya sa kalokohan ng tatay niya. At sa confirmation of charges niya dyan sa ICC. Other factors shaping public perception include Duterte's own statements expressing regret over her alliance with President Marcos Jr. during the 2020 election, cited also 15% of respondents. Bahala kayo dyan. Dinawit yung pa si PBBM. Alam mo, hindi kumikilos si PBBM dyan. Tahimik pa siya dyan. Diba? Nakita mo bang gumanti yung presidente kay Sara Duterte? Nakita mo ba nagpa-press con si PBBM para siraan si Sara Duterte? Napakadaling gawin ni presidente yan eh. Diba? Patawag lang siya ng media. O, pakalkal niya lahat ng mga records. Ilabas siya yung records. Tax records, etc. Idaan sa mga journalist na mga kakilala niya. Madali yan. Kayang gawin lahat ng presidente yan, pero tahimik lang ang presidente. Hindi siya ginagantihan.
Kahit na bugbog kayo ng bugbog sa presidente, hindi kayo ginagantihan. Pag gumanti ang presidente dyan, mas lalong kawawa pa kayo. Kasi alam niya walang laban eh. Walang kalaban-laban yan. Si Publicos Asia naman, oh, kala mo naman totoo eh, no? Talaga nga naman, oh. Teka, may hinahanap ako eh. Hindi kaya ano din to? Hindi ko sure ha. Kasi maingay din tong si Malutikia eh. Hindi kaya isa rin to sa kanyang strategy para mapansin ni Sara Duterte? Alam mo kung bakit hindi siya mapapansin dyan? Definitely mababasa ng staff ni Sara yan. Ma'am, sige ha. Ma'am, tingnan mo to oh. Yung survey na to oh. Ang gumawa nito Publicos Asia. Kay Malutikia yan. Tingnan mo ma'am oh. Binagsak ka. Magpapapiling importante itong si Malutikia. Susuyuin ni Sara Duterte. Bakit mo naman ako binagsak dyan, etc. Malay mo ha, akin lang ito ha. Nag-audition din ito. Gusto rin maging senador. Ang dami niya na gusto mag-senador ha. Si Malutikia isa sa pinakamaingay. Nagpapakalat din niya ng fake news. Laban kay Presidente, laban kay PBBM. Kaliwat kanan. Oh, may show pa nga yan sa SMNI eh. Hindi kaya nag-audition din ito? Kaya inilabas nila itong survey results? Kasi kung alam mo, kung walang motibo dito si Malu, hindi ito ilalabas eh. Pwede mo itago yan eh. Sino ba nag-commission niya? Wala naman nakalagay na may nag-commission dyan eh. Pwede nilang itago yung survey results na yan. In short, nilabas yan, isinapubliko yan. Ano yan? Paghuhudas ba yan? Hinuhudas na ba ni Malu? Si Sara Duterte? Or may gustong marinig? O may gustong mapasama sa lineup ni Sara Duterte sa 2028 kasi maingay eh. Gusto rin mag-ambisyon na maging senador, ipasok sa Magic 12. Naku, ang dami nyo na nag-a-apply dyan sa pagka-senador. No, sa lineup ni Sara, napakarami na ninyo. Paano kayo magkakasya dyan sa 12? At kayo mismo, hindi kayo magkasundo-sundo. Magkakaaway-away din kayo dyan. Halimbawa si Topacio, hindi rin kasundo si Rowena Guanzon. Nagsisiraan din kayo. Kayo-kayo na lang. So yung pinupunto ko dito na nanguhudas kay Sara, na galing sa kanyang kakampi, hindi malayo ah. Hindi imposible yan. Dahil sila mismo dyan, naglolokohan na. O baka nabalitaan ng ibang mga dumidikit kay Sara Duterte na talagang tutuluyan siya sa impeachment at matatanggal siya. O lihis na siya. O yan ha, may ano na ako ha, may ebidensya na ako ha, sinira ko na si Sara Duterte ha. Tapos na ako sa trabaho ko ha. Huwag na kayo magalit sa akin. Dati na alam kung anong motibo, pero may something na malansa rito. Something fishy. I hope nagigets nyo yung punto ko. Kasi negatibo yung resulta ng survey. Bakit mo ilalabas? Ikakampi mo yan. Diba? Common sense. Kung totoo man, on the other hand, kung totoo man talaga itong survey na to, hindi pa rin ka panipaniwala. Saan ka nakakita na 28% pa yan? Di wala kang ginagawa, walang trabaho. Kayo, ano sa tingin ninyo? I-comment po ang inyong opinion dyan, ang inyong reaction, ka-coffee, para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Ayan o. Isa rin sa mga dahilan, ka-coffee, banggitin ko na rin ha, isa rin sa mga dahilan kung bakit, kung totoo man na bumababa ang survey ni Sara Duterte, and ako 100% naniniwala ako na dapat mababa ang kanyang survey results, dahil takas siya ng takas sa mga problema niya dito sa Pilipinas. Ayaw niya harapin isa-isa yan. Diba? Halimbawa, yung pagbabanta niya kay Presidente, ito yung pinupunto ko kanina, sagutin mo head on. Na walang criminal liability doon sa pagbabanta mo sa Presidente. Diba? Yung mga paglabag mo sa konstitusyon, sagutin mo dapat. Yung aligasyon sa'yo ng betrayal of public trust, sagutin mo isa-isa yan. Para tumaas ang survey mo. Diba? Hindi yung puro kainit ng ulo, galit ka, nasusunod ka, kasi ganito kami sa Davao, etc. Hindi mo kami pwedeng questionin, etc. Walang immunity dito sa kaso. Hindi ka absuelto dyan. You're not above the law. Pilipino ka rin. Covered ka rin ng batas ng Pilipinas. Hindi yung napalibasa na buhay kayo sa Davao na kami ang bida dito, kami ang nasusunod dito eh. I-apply mo sa bansa, i-apply mo sa Pilipinas, sa kabuuhan. Huwag ganun. Diba?
Ay nako, sige, komento po ang inyong nais sabihin, opinion, reaction dyan sa comment section. Mabasa po ng ating mga ka-coffee. Para sa Facebook, please follow na po kayo sa ating Facebook page. Dumarami ulit tayo sa Facebook, no? Kasi may mga Duterte, diehard Duterte supporters, mga D-list na nag-unsubscribe. Okay lang. Kasi dati, yung iba kong followers, mga unit team yan, kung mapapansin yung iba, umaalis. Okay lang. 'Di ba? Bakit kayo nandito? Oh, 'di ba? Hindi naman namin kayo pinilit na dapat nandito kayo. Mga nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Paalam po. Bye-bye.